Ayan guys, welcome to Melbourne! Grabe guys, I can't imagine na nandito na ngayon tayo sa Australia. The buildings are literally giving! Doon din ditong vending machines. Sir, okay lang yan, yung mga ganito lang nangyayari. Hello guys! I'm back again with another vlog, so another series, another travel destination to visit. At ngayon po, andito ngayon tayo sa NAIA Terminal 1 dahil pupunta tayo sa ating 30th country. Aside from that, country siya and continent din siya, which is sa Australia, the land down under. And now, ayan po, andito ngayon tayo sa NAIA Terminal 1. And originally, ay talagang ang binook natin is Sempak. Naaalala nyo, before kinwento ko yan, nag-apply tayo ng visa. Pero nabago siya, kaya ikikwento ko sa inyo mamaya. And nakapag-check-in na tayo, ito na yung boarding pass natin. Ang flight natin is 20:05, then it's already 5:59, so 6 o'clock na. Ngayon, tara na, bawal nang magpasok ng camera dun sa loob. Explain ko sa inyo yung mga nangyari kanina. Kasi guys, first time nating na-hold sa check-in counter ng parang mga 30 minutes. Let's go! Okay, so tapos na tayo guys sa immigration. Ayan, nakita nyo naman, wala pong gaanong tinanong sa atin. Ang tinanong sa atin kung kailan tayo babalik yon. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina na naging problema natin is kasi diba na nag-apply tayo ng visa, like old passport pa yung gamit natin. So dun sa check-in area, like parang na-detect, tapos na-connect sa system ng Australian Embassy ganon, na nakalagay, do not board, kasi parang hindi nag-match yung passport ko ngayon, tapos yung passport ko dati, which is bago na yung passport number natin, diba? So ganun pala yun, hindi ko alam yung ganon. So if ever kung meron po naka-experience sa inyo ng ganon, or makaka-experience, huwag kayong kabahan, kasi one time lang naman daw yun nangyayari, lalo na sa Australia kapag pupunta kayo. So basically, yung nasa visa ko is yung old passport number at in-update lang. So medyo na-hold lang tayo doon ng bahagya, pero walang dapat ikatakot kasi once lang naman yung nangyayari. Tapos after nun, okay na. Nakalagpas na tayo. Then ito na tayo sa loob. Yun lang naman yung parang medyo naging problem natin na hindi naman talaga siya malaking problem. And punta na tayo ngayon sa gate natin. Pero check natin baka meron pang space doon sa lounge. Punta muna tayo at masulit man lang natin, di ba? Ito talaga yung gusto ko eh. Dito sa Terminal 1, itong mismong walkway na to. Parang napaka-konti ng tao kumpara sa Terminal 3. Tapos alam nyo guys, isa pa sa reason kung ba't super excited ako kasi yung pagpunta po natin sa Australia ay winter season. So, di ba sa atin sa Pilipinas medyo summer, raining ngayon. Pero kapag ka dun sa Southern Hemisphere, yung ganitong buwan, ilalagay ko dito sa screen, ay mas malamig po. So, baliktad ang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. O diba, additional fun fact yan. Okay guys, andito na ngayon tayo sa Pugs. So, sa extension area tayo napunta kasi fully book yung pinaka-main. So, ngayon gusto ko ikwento sa inyo kung bakit tayo bigla naging PAL from Cebu Pacific. Like, meron kasi naging problem, which is, hindi naman natin in-expect na ganon. So, ang nangyari, alam nyo ba, ngayon po ay, lalagay ko yung, papakita ko, June 17 ngayon. Alam nyo ba, kaninang morning ko lang nakuha yung passport from US Embassy. So, ang nangyari, minessage ko na ganyan, ang tagal na nangyari. Parang kalahating buwan na sa kanila yung passport natin, which is literally kalahating buwan. So, akala ko hindi na ito matutuloy. Nakala ko sa Sydney leg na lang yung mapupuntahan natin. Medyo kalahating part nitong Australia trip natin. So, fortunately, nakuha natin siya. So, ang ginawa ko, para maituloy natin ngayon, kinancel ko yung Sempak nating flight, which is naka-Semflex yun. Naalala nyo, kinuwento ko sa inyo. So, ang nangyari, ay bumili na lang tayo ng Philippine Airlines na flight, okay? So, magkano ba ang binayaran natin dyan? Ngayon, i-share ko sa inyo. Ang binayaran po natin ay $858 US dollar. So, pumapatak siya ng 487 pesos. And minus naman na doon yung refundable. Naka-refund ako ng 17,000 pesos doon sa Sempak natin. So, parang more or less, parang 30,000 plus yung dinagdag natin. Ganyan. So, okay na din. Kesa hindi tayo matuloy. Tapos, at least, mas comfy ngayon yung ating upuan. Kasi kumuha ko ng aisle seat ngayon. Kasi that time, parang window seat ata tayo na naka-assign doon sa Sempak flight natin. Which is okay. So, wala namang ganong problema. And I'm so excited sa pagpunta natin. And ang mangyayari, 17 tayo aalis dito ng alas 8. Ang dating natin doon is 18 na ng 6 a.m. So, in-inform ko na yung hotel natin. Baka mamaya akala nila no show, ganyan. Biglang hindi tayo makarating, ganyan. So, sinabi ko, in English syempre, so sa email, sinabi kong gano'n na 6 a.m. yung estimated time na pagdating natin or 7. So, nag-reply naman sila. At least, di ba, wala na tayong naging problema. And aside from that, gusto ko ding ipakita sa inyo kung paano magpunta from Melbourne
going to the hotel. So yung hotel kasi na binook po natin ay nasa mismong sentro siya ng CBD. Like I mean hindi naman sentrong-sentro, pero kapag ka sa mga tourist attractions napakalapit niya, walking distance lang, which is Ibis Budget Melbourne CBD. Okay, so yun daw talaga ang bigkas doon, Melbourne, hindi daw Melbourne. 'Di ba? Merong mga ganong klaseng pagbibigkas po. Ayan, inaral natin 'yan. And natutunan ko 'yan sa mga friends ko nagpunta na din. Tapos kapag kunyari Brisbane, hindi ganon. Brisbane. Sydney, Sydney lang din. Yung capital nila which is ang sulat Canberra, hindi ganon. Canberra, 'di ba? Ganon. So, kain na muna ako. Then mamaya sasabihin ko sa inyo mga iba pang mga gusto kong i-share. Guys, pupunta na tayo ngayon sa boarding gate area and bago tayo magpunta doon, gusto ko lang i-share sa inyo na kapag po Philippine passport holder kayo, para makapasok sa Australia ay kailangan nyo ng visitor visa kung turista kayo ha. So if ever kung hindi nyo pa po napapanood, ilalagay ko yung link sa ibaba kung paano makakuha ng visa sa Australia. So kung di nyo pa rin napapanood, tayo po ay na-issue ng 10 years multiple entry visa. So medyo na mali tayo ng pindot doon. Dapat talaga yung isang stream yung i-click natin which is 1 year yun. Na 10 years po ang ating tapos na aprobahan tayo hindi na pala pwedeng palitan, ganyan. Kinuwento ko na lang din yung buong pangyayari. So panoorin nyo na lang. Either way, pwede naman kayo mag-apply ng 1 year or 10 years kung ano gusto nyong applyan. At yun, ano yun, DIY, okay? DIY 100%. So, pupunta tayo sa kabilang side kasi gate 10 tayo. First time ko dun sa parang pinaka-right side. Kasi dito tayo sa side na to eh. Baka dito yung kapag sa Australia, New Zealand, yung ganap sa life. Ayan, just in case kung gusto nyo makita, may Starbucks dito ha. May little flower din. Ayan, for passengers with connecting flights to Australia. Dito ba yun? Dito ba yung 10? Ba't parang walang nakalagay na 10? Wait nga, check natin. Doon ba? Sige, diretso na tayo sa pinakadulo. Let's go! So, ito guys yung flight natin. Nakikita nyo ba? Bakit parang hindi nyo makita, no? Hindi siya makita pero ano siya, like June 17, 2005 yung alis natin dito at yung dating natin doon, Australia time is 6:30 AM. So, ang haba ng flight, 8 hours and 25 minutes. At yung ating pong flight number is PR209. Tapos guys, kung first time kayo magta-travel, ay kinakailangan po na meron kayong e-travel, okay? Yung e-travel, online yan gagawin, ilalagay ko na ng link sa ibaba. So ito po, free po ito ha, kasi nakakakita ko sa Facebook na nagbabayad pa para magpagawa lang ng ganito. So libre to, okay? Yung link ilalagay ko sa baba. Philippine passport holders, foreign passport holders, kinakailangan yung gumawa nito, okay? Tapos, kayo din po, check nyo mismo yung receipt ng itinerary nyo, yung flight itinerary nyo, kasi tayo, wala tayong kasama sa flight natin ng Philippine Travel Tax, which is 1,620 yun, kaya nagbayad tayo online. Pero kapag kasi nagbayad kayo online, may 50 pesos na patong. Pero for convenience naman, mas okay na din yun. So again, e-travel, Philippine Travel Tax, tapos after nun, immigration na check-in na, ganyan na. Tingnan nyo dito, meron dito Sakura Lounge. Hindi pa natin na-experience yung Japan Airlines. Manifesting Japan Airlines. Dito sa tabi ng gate 9 naman yung Marhaba. Ayan. Dito tayo sa gate 10. And alam nyo ba, hanggang ngayon, iniisip ko kung magkano i-withdraw ko doon sa Australia. Iniisip ko kung sapat na ba na ang i-withdraw ko, mga 15,000 or babaan ko, gawin kong 10,000. Kasi ang plano ko, lahat po doon ay ika-cashless ko. Like tap lang ng GCash, ganyan. Tapos if ever kung meron tayong bibilhin, ay meron tayong credit card, yung itatap natin. And also, kasi yung mga transportation doon, as far as I know sa Sydney, ganon, pwede nang itap yung mismong card natin. Though, bibili pa rin ako ng transport card, which is Opal, saka Mikey. Kasi guys, ang tagal-tagal lang, ang haba na na-issuean sa atin. Syempre, babalik-balik tayo dyan. Sa susunod naman, syempre, maghahanap tayo ng piso sale. I mean, yung seat sale para makapunta tayo ng Australia. Okay guys, andito na ngayon tayo sa gate number 10. So, pa-board na yung flight natin. And before tayo mag-board, gusto ko lang i-explain sa inyo na kapag kunyari mag-check-in kayo, ay i-check yung mismong maleta nyo. Parang nung nagpunta tayo ng New Zealand. So, parang merong ipapahid na ganyan, tapos merong madedetect ganyan. Kung may madedetect na parang something explosive, ganyan, is parang magko-color red siya, ganun. So, ang nangyari sa atin, na-detect guys yung gamot natin. Kasi meron akong baon na gamot, which is Biogesic. Meron ako Neosep, and of course, meron din tayong baon na Berocca, ganyan. So,
na-detect siya. So medyo nagloko nung una, kaya medyo naharang tayo dun sa check-in counter din dun sa part na yun. Pero after nun, okay na. Then aside from that, dito sa area na to, ayan, meron dito mag-check sa side na yan. I-check yung documents, yung visa, tapos after nun, i-check yung mismo mga ibang papers, kung ano tatanungin sa inyo, so be ready. Then dito naman, may x-ray na naman dyan. Kapag ka talaga sa Australia papunta, medyo maarte, medyo meticulous yung proseso sa mga maleta, sa mga papeles, ganyan. And I'm aware naman na doon, kasi ganun din nangyari sa atin, nung nagpunta tayo sa New Zealand, di ba nag-layover tayo sa Brisbane? Tignan nyo, hinintay ko talagang maubos muna. Okay na, let's go Melbourne! Okay na guys, let's go in! At least, hindi na tayo mag-aantay na matagal kasi nagpahuli tayo eh. Meron naman na din mga naka-reserve naman na seat dyan, kaya okay lang yan. Saka kinausap ko na muna kayo kanina, di ba? Philippine Airlines welcomes you to Melbourne. The time now is 6:25 in the morning, Melbourne local time. And the ground temperature is recorded at 6 degrees Celsius. Okay guys, so touchdown to our 30th country sa Australia! Ayan. So noong una, hindi ko kinakount ang Australia kahit nakatong-tong na tayo dito dahil di ba naka-layover tayo dito before na nagpunta tayo New Zealand sa Brisbane. So now, ito na po tayo. And alam nyo ba, alamig, like literally 6 degrees Celsius po yung ground temperature dito. And also, alam niyo yung pagitan ng eroplano tapos nung parang nagtutugod sa dadaanan guys. Ang lamig. Like, ang lamig talaga. So, ang gagawin ko is doon sa mismong check-in baggage natin is kunin ko doon yung ating jacket. Susuot na natin yun. Ang lamig, okay? Natutuwa ako. Kasi nga, winter nga dito ngayon. Tara na, punta tayo sa immigration. Then, kunin na natin baggage natin. Then, bumili lang tayo ng mga Mikey card, ganyan. Tapos, mag-withdraw lang tayo. Let's go. Again, basahin nyo to. You need to declare or dispose. Okay, so kung may dala kayong ganyan, ideklara nyo po. Kahit tinapay pa yan, chicken sandwich, ganyan, bigas, manok, okay? Dairy products. Ay, ayan. Po nga pala, hindi na ako nakapagpaalam kay Kuya Flight Attendant. Hello po, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng madaming cookies at dried mangoes. Though yung dried mangoes di ko na naubos and hindi din pwedeng ipasok dito kasi dapat lahat ng tira ay iwan sa aeroplano, di ba? Baka maseta tayo sa, ano dito, sa, ano yan, yung mga nagko-control. Okay, so naglalakad na tayo papunta sa immigration. And bago tayo dun makarating, mayroon tayo madadaan ng ano dito guys. I mean, if ever pumunta kayo, may madadaan ng kayong duty free. Lagi naman ganyan. Okay, so tapos na tayo doon sa immigration area at pinakita lang natin yung incoming passenger card natin, which is yun yung binigay doon sa mismong eroplano nung nasa taas pa lang tayo. So tinignan lang ganyan. Walang tinanong actually. In-scan lang yung passport. Tinitingin lang tayo nung IO. Then tapos na. So kunin na natin yung baggage natin. Then after nito, I think doon naman tayo sa biosecurity control area, which is aamuin ng mga aso yung ating dala-dala o meron tayong dalang something na pinagbabawal sa kanila, ganyan. Let's go! Okay guys, so finally nakalabas na tayo doon sa area ng baggage claim. And after doon, merong way out na tinatawag. Tapos doon, dadaan kayo sa green or red. Kapag ka red, meron kayong i-declare. Tapos kapag ka naman green, nothing to declare. So doon tayo dumaan sa nothing to declare. Then from there, i-divide pa kayo into 3. May 1, may 2, tapos may 3. Then after na, ito na. Dito na sa mismo arrivals area. Ayan, welcome to Melbourne! Yeah, yung iconic sign. Ayan guys, welcome to Melbourne! Okay, so dito sa left side, ayan yung arrivals area. Meron ditong Mikey machine. So ito po ay card na kung saan bibili tayo na magagamit natin sa mga trains, sa trams, and buses. So bibili tayo, okay? So ang gawin natin, buy Mikey, full fare, top up Mikey money. Yan, so ayan po. And actually 6 Australian dollars yung card fee. Then meron dyan mga iba't ibang mga pwede kayong gawin. So magpe-pay tayo by credit card. Nakalagay dyan, top up Mikey money. So do you think okay na yung 30?
Or 50 na. 50 na natin para sakto na. Then, ang gamitin natin guys is yung GCash card natin. Ayan, yung GCash card. So, i-insert lang dyan. Okay, insert. 56 Australian dollars siya. Key pin. Kailangan yung pin. Ayan, processing. Wait. Yeah, remove card. Tanan! Okay na, approved! Kailangan natin ng invoice para makita natin. Papakita ko sa inyo. Okay, so ayan guys. Total of 56 Australian dollars. Ito po ang ating Mikey invoice. Tapos at least ito meron na tayo. Magagamit natin siya naman pang habang buhay. I mean, hindi naman habang buhay. Pero kasi diba, guys, 10 years tayo dito sa Australia. Meron tayong visa. So, pwede natin ito magamit pag bumalik tayo next year. Ganon. So, place natin yung Mikey dito. Check natin. Diba? $50 yung laman. And you guys, so ang bumawa sa GCash card natin o GCash account natin is 2,070.55 pesos for that 56 Australian dollars. Pili na ako dito para hindi na tayo mamaya magbibili-bili pa, diba? Para at least meron na tayong pera. Ngayon, ang gawin natin, hanapin natin yung ANZ na ATM. Magwi-withdraw tayo ng kahit mga worth 10,000 pesos kasi yung mga ibang mga gagawin natin dito, ang plano ko is magtatap lang tayo ng card natin, ganun, tulad sa ibang bansa. Now guys, mag-withdraw na tayo dito. Prosegur, yung ATM na name. Actually, naghahanap ako ng ANZ, wala akong makita. So, let's go. Pasok ulit natin yung GCash card natin. Worth 10,000 na lang siguro i-withdraw natin kung ano yung parang pinakamalapit sa klika nilang ganyan. Okay, withdrawal, savings, ayan, 200 na lang. With receipt, syempre. So, 205, 8,000 sa atin. So, okay lang ako dito. Hindi na natin yan. Ay, hindi. Ito pala. Mali yan, napindot ko. Yay! O, diba? At least meron tayong 200 na cash. Tapos, i-card na lang natin lahat. Or, saan na lang tayo mismo mag-withdraw? Sa City Center. Ito, nakuha na natin yung cash natin. Mayroon na tayong 200 Australian dollars. Okay, so since ngayon guys, tapos na tayong mag-withdraw, tapos na tayong bumili ng Mikey card, tapos na rin tayo bumili ng eSIM. So if ever kung gusto nyo nga pala bumili ng eSIM, ilalagay ko sa ibaba yung link. And also, mura ko lang siyang nabili. Ayan, tignan nyo. Nagsuot na po tayo ng sweater. So, tapos na natin gawin lahat ng mga kailangan natin gawin dito sa airport. And nakabili na tayo ng eSIM. So if ever kapag po hindi pa kayo nakakabili ng eSIM, bilhin nyo na siya. Nasa Pilipinas pa lang kayo. So binili ko yung akin sa Klook. So for 15 days, ang binayaran ko is, ayan. Ang binayaran ko is 2,231.8 pesos. So yung link ilalagay ko sa ibaba. At kung magbubook kayo, feel free to use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra discount. Applicable din yan sa hotels at kahit sa activities. And aside from eSIM na nabili na natin, is nakabili na rin tayo ng Mikey card para magamit natin around the area. And pwede pa rin natin siya magamit sa mga susunod na punta natin dito sa Melbourne. And also, nakapag-withdraw na rin tayo ng 200 Australian dollars. Yun lang naman muna ang kailangan natin. Pag kinulang tayo, mag-withdraw na lang tayo sa CBD area since dun din naman tayo talaga mag-i-stay. Now, tayo po ay magpunta na dito sa area na to. Sa side na to, pinaka right side from the arrivals hall is andito po yung Skybus area. So yung Skybus, isa siya sa pinaka fast and convenient way to go sa CBD. Before we go there, gusto ko munang i-explain sa inyo na pagpunta po from Melbourne Airport to the CBD area is meron po iba't ibang ways. Yung gagawin natin ngayon is yung una kong sasabihin, which is Skybus. So fast and convenient siya. So nagra-run siya every 10 minutes from 6 AM to midnight. So ganun siya kadalas. Tapos every 30 minutes naman kapag late night or early morning. Yun 30 to 45 minutes yung biyahe. Then nagko-cost siya ng 24 to 26 one way, 40 to 49 na may return ng kasama, ganyan. Then meron dito to sa Melbourne Terminal 2 kasi dito tayo bumagsak, Philippine Airlines yung sakay natin. Pangalawa naman is kapag kunyari kung gusto nyo mas budget friendly is public bus plus train, okay? So magte-take kayo ng bus 901 from Terminal 4 Airport going to Broadmeadow Station. So yun po, and pinakamura to, ang babayaran nyo lang dito is 4.40 Australian dollars. Though hindi yun yung gagawin natin, mag-skybus tayo kasi gusto ko ma-experience yung skybus. Tapos ang isa pang option natin is yung taxi or rideshare. Pero nakalagay dito, may mga posters dito na wag daw i-entertain na parang mga mag-approach sa inyo kasi hindi daw yun authorized.
So might as well na ang gawin nyo na lang is mag-Uber kayo. Yung Uber po dito, nag-check ako kasi 54 Australian dollars papunta dun sa mismong area natin. So 2,000 plus yun. Di ba? Medyo pricey din. Tapos ang pinaka-last naman na parang pwede nyong i-consider is mag-Klook private airport transfer. Kung gusto nyo po yung comfy, tapos ganyan, may kasama kayong seniors or PWD. So nag-check ako, ayan, 2,722 naman siya. Ayan. So yun po. So 4 options ang pwede nyo gawin. So kung meron pa ako hindi nasabi, ay i-drop nyo na lang sa baba para makita din ng mga future viewers. Though yung sinabi ko, yun lang yung parang pinaka mga main options usually na ginagawa ng mga turista. Okay? Let's go. Tignan nyo guys, yan yung Sky Bus. Yan yung sinasabi kong gusto kong sakyan natin. Diba? Free Wi-Fi, powered by Vodafone. Mag-CR muna tayo, parang hindi ko kayang dire-diretso gagawin natin kasi ang lamig talaga sa labas. Ayan, so nakalabas na tayo. Terminal 3 pala to. Terminal 2 dun sa side na yun. Magkatabi pala ang T2 sa T3 kasi T2 yung nakalagay dun sa Philippine Airlines na oh my God! Nag-uusok-usok na naman, nagiging nasente na naman ako sa part na to. Hello guys! Commercial lang muna. Gusto ko lang i-share sa inyo na finally, we are searchable sa Klook application. So if ever po kung gusto nyo makita, i-search nyo lang sa Klook yung Ivan de Guzman, then lalabas dyan, Ivan de Guzman's Creator Shop. Tapos kapag ka na-search nyo na, lalabas na to. Tignan nyo naman, meron na tayong sariling page. Na kung saan dito, ayan, nakalagay dyan Taiwan, Hong Kong, and Japan. Kasi yan yung mga top destinations na mai-recommend ko sa inyo na mabubook sa Klook. Plus, meron mga special code na dito nyo lang sa Creator Shop na to makikita. Tignan nyo naman, makakakuha kayo ng mga 15% off sa Taiwan tours, Vietnam tours, Japan tours, at madami pang iba. So from there sa mismong Creator Shop, i-redeem nyo lang lahat ng code na yung nakikita nyo sa screen. Pwede din po kayo makakuha ng discount code sa mga isip. And of course, sa mga theme parks. Alam nyo naman, most of the codes na nakikita nyo online, hindi siya pwede sa USJ, USS, Hong Kong Disneyland, ganyan. Pero dito sa Creator Shop natin, guys, meron dyang USJ. Pwede kayo maka-redeem dyan ng 8% off sa Hong Kong Disneyland din and sa Universal Studios Singapore and of course Adventure Code. So might as well i-redeem nyo na yan. Plus nakalagay din dyan lahat ng mga highly reco's ko, mga favorite kong hotels and activities sa Taiwan, mga favorite hotels and activities ko sa Hong Kong, at mga favorite hotels and activities ko sa Japan. Lahat yan curated, personalized, lahat yan handpicked ko. Kaya if ever kung meron kayo upcoming trip sa Taiwan, Japan, Hong Kong, feel free to search my name lang sa Klook at lalabas na yan at makakakuha na kayo ng mga discounts. I-redeem nyo na lahat. So yun lang. Thanks. Back to the video. Okay, now bumili na tayo. So sarado pa yung parang pinaka-counter nila. May machine naman dito. So nakalagay dyan, buy tickets, Melbourne City, Skybus Coach Terminal, which is ito yon, I think. Tapos Southern Cross Station. So 24.60. Tapos meron pang isa Peninsula. Though hindi tayo dyan sa side na yan. So ito, no cash payments, card only. Okay, let's go. Buy, continue, return ba? Tingin nyo magre-return ba tayo? Kasi mag-return na kaya tayo, no? Or mag-u-Uber tayo pa uwi. Iniisip ko kasi kung pagka-return, so 41. Ay, bakit yun? Buy a return for only 41. Save $8. Sige na nga, mag-return na nga lang tayo. Hayaan na yan. So, return. Adult. 1. Okay, buy now. So, itatap dito yung card. Again, let's use our GCash card. GCash card. Tap. Tanananan. Authorizing. Yay! Let's go! Nakalagay, present your ticket to the attendant. So, si kuya yon, si sir yon. Ito yung ticket natin. So, hindi natin to pwedeng itapon kasi round trip to. So, guys, let's go. Thank you so much. Nakakatawa, si sir na attendant dito, Pilipino pala siya. Akala ko ibang lahi kasi meron siyang accent. So, tinagalog niya ako. And guys, nagtanong na rin ako para sure. Tinuruan niya ako ano yung mga sasakyan natin, ganyan. Para lang sure. Kasi dito kasi sa Melbourne, meron ditong free tram zone. Alam niyo yun? So, i-explain ko sa inyo yun sa mga susunod na vlog. And medyo complicated siya kasi meron tap in, tap out. Tapos may time na hindi ka na magta-tap out. Ganun. Basta sa susunod na vlog ko i-explain yun. But for now, hindi na muna natin yun na i-explore masyado sa vlog na to. Tignan nyo, nakakuha pa tayo nito. Official visitor guide. Dito sa area na to. Doon natin nakuha yan. Binigay ni Sir. Maraming salamat po. So, Melbourne, NARRM, and Victoria. Grabe guys, I can't imagine na nandito na ngayon tayo sa Australia. Ang saya! Hindi ko talaga ma-imagine. Nakakatuwa. Ayan na, Skybus 106. I think dito na tayo sasakay. Sundan na lang natin yung mga nasa harapan natin. Free Wi-Fi, but
But guys, I advise, bumili na kayo ng SIM card. May physical SIM card naman dito, pero kung eSIM po, mag-eSIM na kayo. Ayan. Kasi parang for me, medyo mahirap kapag ka, kunyari, nag-explore ka tapos wala kang data connection or wifi at least, di ba? Kapakita ko si Sir. Sir, salamat! Salamat! Thank you po! Diba? Siya yun, mabait. Siyempre, since hindi natin to lagi na-experience, dun tayo sa taas. Lagi naman tayo na-experience ng bus na nasa baba. Ito guys, nakababa na tayo. Andito na ngayon tayo sa Southern Cross Station. Ito yung itsura niya. And ito yung nakikita ko. Yung locker na to, nakita ko to online. Kapag if ever po, kung gusto niyo pong mag-store muna dito ng mga baggage nyo, pwede. Lapitan natin para maipakita ko sa inyo if ever, if interested kayo. So, magkano siya? Magkano? Kaya rent a locker. Check natin. Tingnan nyo. 3 hours, $8. 1 day, $16. 2 days, $32. 3 days is $48. O, diba? At least may idea na kayo. Ganyan po ang presyo. Yan, pa-exit na tayo. All trains, trams, taxis, Spencer Street. Uy, dito tayo lumabas. So kapag ka naman dito naman kayo bibili ng tickets, ito naman yung mismo mga machine, sa area na yan. Tapos dito kayo papasok para dun sa departures area. Nakakatawa naman dito, Hungry Jacks yung parang Burger King. Uy, ganda lamig! Ito na talaga tayo ngayon sa Melbourne! Habi! Ang ganda! Wow! Ganda nito, mayroong grand na stairs, taas. Tapos may escalator dito sa side na to. The buildings are literally giving! Ang lamig. Ang ganda nito, itong The Savoy Hotel na nadaanan natin. Gusto ko yung building niya. It's giving talagang ibang bansang vibe. Kaya lang yung afford lang natin, budget hotel lang. And I'm sure mahal yan kasi kaharap lang nitong Southern Cross Station. Alam nyo guys, napag-decidean ko hindi na ako magta-tram. Kasi peak hour tong pagdating natin, alas 8. So parang nagpapasukan pa lang ata sila. Punong-puno yung tram. Nahihiya akong magsakay ng tram na ganitong malaking maleta. Malapit lang naman, lakarin na lang natin. Para ma-explore na rin natin yung lugar. Tingnan nyo, ito yung area na nilalakad natin. Lahat din sila naglalakad. Tingnan nyo, ayun po yung mga sakasakay ng tram. Ang dadaming tao. So parang, alam niyo yung parang nahihiya akong laki-laki ng maleta natin. Magkukos siya ng sikip. Malamig naman, kaya okay lang sa akin. Ito guys, yung tram, hindi naman pala ganoon ka-crowded yung loob. Sumakay na ba tayo? Ano ba tingin nyo? O, lakarin na natin. Kasi sinabi ko sa inyo, lalakarin na natin eh. Baka sabihin nyo, wala akong isang salita. Kasi tinignan ko guys, 900 meters yung lalakarin. Though malamig naman. Malamig naman. Pero yung grabe yung bilis naman na ibibigay naman ng Ayan guys. O diba? Nag-tram din tayo. Dami ko pong sinabi kanina. Kasi paakyat. Paakyat tapos yung bitbit natin na bigat-bigat. So at least take advantage natin yung libreng ganito sa kanila, diba? Ito po yung sinasabi ko na free tram zone. Basta nasa loob kayo niyan ay super libre. Eh, andito tayo ngayon sa area na to. So, dito tayo bababa sa side dyan. Mamaya i-explain ko sa inyo, sa susunod na vlog kung paano gamitin yan. Ay no, baling isang station po ang ating Kaya lang kasi pa-uphill eh. Medyo may taas-baba eh. Grabe naman ang ating maleta. So, pwede na sakyan number 11 na tram, 12, 48, and 109. Okay guys, dyan tayo sumakay sa tram na yan. Sa Elizabeth Street tayo bumaba. And, ito na! Libre lang yung tram na yan guys. Andito na ngayon tayo sa Ibis Budget Melbourne pala. CBD! Ito yung building ng hotel natin. Parang napanood ko sa TikTok tong Betty's Burgers. Katabi lang, galing. Tapos ito yung Ibis Budget. Let's go. Sana may elevator. Sabi nga kasi mag-doorbell. Doorbell. Minessage ko sila eh. Hi. Hello, the door's not locked. You can just pull it. Thank you. For check-in? I-click yun, tapos sila yung mag-unlock. The security is literally giving. Let's go. Mag-check-in na tayo. At mag-rest tayo ng bahagya. Mamayang tanghali tayo magsimulang mag-travel ulit. Okay, hotel reception located on level 1. Alam niyo, walang halong biro. Ang ganda nitong natin. Area ng hotel natin. Nasa center talaga siya. Wow. So this one. Saan yung reception? Ayun. Okay. Maya ako na lang kayo i-tour. Okay, so nakapag-check-in na tayo and now, bago tayo mag-proceed dun sa mga naging ganap natin from Manila is itutour ko na muna kayo dito sa first floor, sa lobby area and yung mga amenities nila para makita nyo. Then after nun, room tour. Okay, let's go! So ito guys yung lobby.
Then sa area na to, ayan yung mga guide. Mayroon dito mga helpful guides na pwede nyo kunin, na pwede maging helpful sa pag-travel nyo. Then dito mayroon dito laundry room. Yan, puntahan na muna natin. Okay. So ito, guest laundry. Simula 7 a.m. to 9 p.m. bukas siya. I think kailangan itap yung card. Sarado siya guys, hindi ko mabuksan. I don't know why. Ba't ganun? Na muna tayo sa area na to. Dito mayroon ditong rentan ng power bank. So if ever magkano, try natin. Ano to? Pagka magre-rent. Ayan. 8.25 Australian dollars per hour. $25 per day. Doon din ditong vending machine. So, ayan po yung mga food. Meron dyan mga popcorn. So, $2.50. Mga chocolates, $2.50. Mga drinks, $3.50. Soda, $2. Ayan. Then, pwede kayo magbayad ng note or pwede nyo itap dyan yung card nyo. Makatanggap sila ng Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPass. So, ito naman, breakfast area. Ayan, may coffee. And here, may microwave. Ayan yung breakfast area dito. May cereal. Then, yan. Juice. So, ito yung kainan. Common area. So, now, let's go up. Pumunta na tayo sa room natin. Ito, guys, yung laundry, oh. Ganito yung machine nila. Coin. So, $1, $2. Ganda yan. Nakakatuwa. So, meron dyang 4 na machine. May price na $5. Medyo complicated tignan. Tapos yung laundry soap, ayan. Ano to? Wait, kinakain ako. Hindi ko alam kung paano maghulog dyan ng 2 coin na piso. I mean, 1. Ganun? Paano? Doon. Okay, ayun. Ang galing. Sorry guys, first time ko makakita ng ganyang hulugan eh. So, pagka ipapasok mo, ganun. Ay, nice. Tapos mahuhulog dito. Ang galing tapos tignan nyo nakalagay dito. Kapag ka magle-late checkout, till 11 a.m., $10. Till 12 noon, $20. 10 a.m. yung, checkout? Ay, wait, let's go. Dito tayo. Ito yung char ng hallway. Okay, so silence is golden. Bawal maingay. Ito guys, yung room natin. Hindi na disturb ko na. Okay, so i-room tour ko na kayo ngayon. At alam nyo, ito, in-expect ko na talaga na ganito yung itsura niya. Hindi siya ganoon ka, alam nyo yung ka-modern na modern at ka-bright-bright ng color ng room. Yung tipong mailaw, ganyan. Hindi. Kasi nga, budget total nga to. So, manage your expectations if ever ko ito yung ibubook nyo. And, ayan po. Ito po ang itsura. Super simple lang. So, ang halaga nito is 3,800 pesos per night. Depende yan. So, depende kapag kunyari magbubook kayo ng peak season, I think. Ganyan. But tayo po, yun yung nakuha nating price. And ito is standard queen room. Tingnan nyo. So, powered by keycard yan, of course. Tapos, ilak muna natin yan. Tatakpan ko ito mamaya. Ayoko na may butas na ganyan. So, dito, ito po yung pinaka-toilet. Naka-separate siya. Then, ayan, wala siyang bowl. Ay, wala siyang bowl tuloy. Wala siyang bidet. Grabe, bowl talaga yung nasabi ko. So, ayan, wala siyang bidet. And usually, ganun naman talaga. New Zealand, ganun din. Same sila ng alam niyo yung Ibis Budget Auckland Center na tinuluyan natin. Same lang din sila ng layout. Then, ito, sink. Tayo. Tapos, ayan. Diba? Ayan yung liguan. Nasasara naman siya for sure. Ayan, nasasara. Para hindi siya maging messy. Though, parang wala siyang... ito. Ito yung sapin sa baba. Ayan, may towel, tapos yung sapin, tapos ayan, meron siyang, meron ditong cabinet. I mean, luggage rack dito, kaya hindi kakasya yung luggage natin dyan. May upuan dyan, doon nilagay ko na muna yung bag. Tapos, meron smart TV. So, pwede kayo dyan pwede kayo mag-Netflix, mag-YouTube. Pero syempre, I know, hindi nyo gagawin yan kasi naglilibot kayo. Tapos ito, meron diyang tea, coffee, creamer, sugar, electric kettle, mug. Tapos ito, meron siyang refrigerator. Dito sa side na to, merong heater. Tapos dito guys, sa side na to, merong aircon. Grabe, winter dito. Ivan, winter dito sa sa Australia. Pero bakit naman nakatodong aircon mo? Siyempre, automatic yan. Tapos, ito po ang queen size bed natin. So, ayan, meron 3 pillows. Then, okay siya. Okay naman siya. Malambot. And, perfect na kapag kunyari, budget hotel naman talaga. Tapos, ito, yung ilaw lang natin. And alam nyo, medyo na-disappoint ako ng bahagya. But, syempre, case-to-case basis naman yan. Baka mamaya sa inyo, hindi naman ganito mangyari. Walang ilaw. Guess nyo, pundido siya. Pundido ito. Tapos, yung isa na yun. Dagdag sana din ng ilaw yan eh. Tapos, ito yung socket. Ayan. Tignan nyo, Australia talaga. Buti na meron tayong universal adapter. Tapos ayan, meron silang panote na ganyan. Alam nyo ba,
super important sa atin ang Wi-Fi. Nag-scan po tayo ng speed kanina. Kaya lang nawala na naman. Tingnan nyo. Scan natin on the spot ha. Napakabilis po. Like literally na-expect ko nga 50 lang eh. Oh! Tingnan nyo. 88, 85, 80, basta parang ayun, 70. Okay na sa akin 50. Pero guys, lumagpas na siya ng 50. So, ganun po siya talaga kalinaw. I mean, kabilis. Diba? So, if ever kapag magda-download kayo, mag-upload kayo. Kaya I think, makakapag-upload tayo ng real-time dito ngayon talaga na super real-time because of this speed. So, yun. Okay siya. For me talaga okay siya. Like from there sa airport, going here, ang less hassle na mga nangyari. Medyo nahiya lang talaga tayo sumakay agad ng tram. Kaya naglakad tayo na medyo mahaba-haba pa. Ganun. Okay. So, explain ko na sa inyo yung mga nangyari. Then, after yung rest lang tayo in a bit. Then, proceed na tayo sa pag-explore ng CBD but sa separate vlog na yun. Kasi ito yung pinaka-arrivals or airport arrival and tips vlog lang muna. Okay? Okay, now guys, sa part naman na to, i-explain ko na sa inyo. I-share ko na sa inyo yung nangyari po from there sa mismong NAIA Terminal 1 going here sa ating hotel. Okay? So, ang nangyari doon sa check-in area is doon pa lang medyo na-hold tayo ng bahagya doon sa counter and parang mga around 30 minutes. Medyo mahaba-haba talaga yung pagka-hold sa atin. So punta muna tayo sa gilid na ganyan. Dahil hindi ko alam yung part na yon kasi first time nga natin. Ang nangyari ay di ba nag-apply tayo ng visa sa Australia na ang gamit pa natin na passport is yung old passport natin. So hindi match yung visa natin sa ngayon at sa yung tipong visa na grant notice, ang nakalagay doon yung old number pa ng passport. So, in-update pa nila, itinawag doon sa Australian Embassy. Pero, sabing ganun, wag daw mag-alala kasi hindi lang naman daw sa atin nangyayari yun. Nangyayari din yun sa ibang tao. Ganun daw usually talaga ginagawa. At once lang mangyayari yun, then after ng super smooth, inilagay na yung maleta doon sa check-in area. Then, before pala that nakalimutan ko, ay nag-check muna sila. Meron silang paper na ginagamit. And kadalasan kapag ka magpupunta talaga ng Australia, kasi napakahigpit talaga ng biosecurity dito. So, merong papel silang ginaganyan. So, ang nangyari ay nung una, nag-red. Ibig sabihin ng red, parang medyo may something na explosive o parang drugs, ganyan. So, sabi ko, ay, ba't bigla nag-red? Sabi ko ganyan. So, ang nangyari ay na-detect po yung biogesic ni Yusef saka yung Berocca natin. Kasi syempre, parang form of drugs din naman talaga yun. So, sa second checking, sabi ganyan, sir, okay lang yan. May mga ganyan talaga nangyayari. So, nung inulit-uli, naging okay na. So, ganun po talaga. Kaya, expect na kapag pupunta kayo sa Australia, i-check muna sa NAIA yung inyong pinaka-maleta bago nila ipa-check-in at mag-proceed kayo dun sa check-in counter, okay? Though, iba po ang pag-scan nung Qantas kasi nag-Qantas tayo before, diba, na nagpunta tayo ng Brisbane na layover at iba yung sa Philippine Airlines. Mas high-tech yung sa Philippine Airlines kaya mas natuwa ako. Sabi ko, ay, wow, computerized yung sa Philippine Airlines. Makikita nyo na lang yan. Bawal kasi mag-picture sa area na yan kaya hindi ko na-picturean. So, sa immigration, super dali lang. Tinanong lang kailan tayo babalik, ganyan din. After nun, wala na. Then, nung nandun na tayo sa parang pinaka-boarding gate, nagpunta lang tayo sa Pugs, kumain-kain lang, ganyan. Then, after nun, yung flight na, kaya lang alam nyo, yung sa flight, alam nyo, wala akong problema sa mga flight attendant po ng Philippine Airlines. Shout out sa inyo, napakabuti nyo, napakaalaga nyo. At kay Kuya, hello, na viewer natin dito sa YouTube. Hindi ko natanong yung pangalan ni Kuya FA. So, shout out sa'yo, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng napakadaming cookies saka dried mangoes. Alam mo ba? Kasi alam yan ng mga viewers natin. Alam niyo yan guys, kapag binibigyan ako ng kahit anong pagkain o gamit, pinapahalagahan ko. So, kinain yung cookies kasi syempre ayokong masayang. Pero kasi bawal guys magdala ng pagkain dito galing sa eroplano. So, ang ginawa ko para hindi masayang kasi syempre to appreciate that gesture. So, kinain natin. Pero yung dried mangoes, di ko na talaga naubos. So, iniwan ko na lang siya doon. So, yun. Thank you so much po. So, maliban doon sa mga ganyan sinasabi ko. Alam nyo ba guys, di ba sabi ko sa inyo, sempak talaga yung flight natin before. So, ang nangyari, nagpalit tayo ng flight, kinancel natin yun, tapos naging medyo gabi na yung flight natin. Alam nyo kaya ako pinili yung Philippine Airlines na flight? Kasi gusto ko yung oras niya, which is 20:05 yung alis. So, medyo gabi pa. Tapos guys, kasi parang sabi ko magiging comfy ako, ganyan, sa parang upuan.
Tapos alam nyo ba guys, yung TV din kasi isa sa rason ng pagpili ko doon. Guys, yung TV, sira yung TV. Sabi ko, hala, ito pa yung isa sa reason kung ba't ko pinili ito. Kasi may dalawang option. Kasi kinancel lang natin yung Sempak natin eh. So, meron pa tayong option which is Qantas saka Philippine Airlines. Pero sabi ko, gusto ko mag-Philippine Airlines. Kaya lang yun. Kung may Philippine Airlines na nanonood dyan, i-check nyo mabuti yung mga TV. Kasi sila yun na tapat sa atin. So, yun lang naman. So, after naman nun, ay okay na, nag-immigration na tayo. Dumating na tayo dito. Immigration ng Australia. Super dali lang. Ganyan. Wala kang tinanong eh. Wala kang tinanong yung immigration eh. Dito, alam nyo, yung tinitigal lang tayong ganyan. Tapos, alang sinabing, can I see your Australian visa? Walang ganun, super smooth talaga. Tapos, ang nangyari after nun, kinuha na natin yung baggage natin. Then, after ng baggage natin i-claim, ay pupunta na kayo sa dalawang choice, which is sa merong i-declare, ano yan? Yung magde-declare tas nothing to declare. So, kapag ka po green is may nothing to declare yon, kapag ka naman red naman is may i-declare kayo. So, nagpunta tayo sa green. So, doon sa part naman na yun, ibibigay nyo naman yung arrival or ano yan, yung arrival card nyo. So, pagkabigay nyo ganon, is meron silang tinitignan na ganyan. Tapos, papupuntahin kayo sa number 1, 2, or 3. Pero tayo sa case natin, ay sa number 3 tayo pinadaan. So, ipapakita ko dito yung clip ng daanan na number 3. Though, sa part kasi na yan, pwedeng mag-video. Pero doon sa una, syempre, ayoko namang mag-video kasi baka bawal, di ba? So, yun yung nangyari. Tapos, after nun, paglabas natin, arrivals hall na yun, ganun ang kabilis. To be honest, mahigpit sa Australia, pero parang mas mahigpit yung checking nung doon sa New Zealand. As far as I remember, New Zealand ata, parang mas mahigpit dun. Ganon. So, yun po ang nangyari. And, nung nakalabas na tayo, nakita nyo naman, una natin ginawa is bumili na muna tayo ng Myki card. So, yung Myki card na binili natin, 56 Australian dollars. So, magagamit natin yun sa tram, buses, at kung ano-ano pang mga gagawin natin dito sa Melbourne. Ngayon, saka sa mga susunod na mga punta pa natin. Kasi, syempre, babalik-balik tayo dito. Alam nyo na kung bakit tayo babalik-balik dito, di ba? So, ganun po ang gagawin natin. And, after naman nun, is ang ginawa natin ay nag-withdraw na tayo. So, 200 Australian dollars lang yung withdraw na natin kasi pwede dito mag-tap-tap lang ng card. So, gagamitin lang natin lagi Gcash natin. So, in case of emergency lang talaga yung $200 na yun. Tapos, after nun, bumili na tayo ng ticket sa Skybus using card din, di ba? Gcash card din. So, ilalagay ko na lang yung price dito sa screen kung magkano binayaran natin. Tapos, after nun, yun na, sumakay na tayo, tapos dumating na tayo sa Southern Cross Station. Then, after nun, naglakad tayo ng bahagya kasi nahiya tayo pumasok sa free tram zone. Doon sa free tram zone na yun, medyo peak hour kasi talaga. So, ayoko namang, alam niyo yun, napaka-space consuming kasi ng maleta natin kasi 30 kilos po ang dala natin ngayon. So, hindi muna ako kaya lang, pinili, sabi ko, maglalakad ako, malapit lang naman. Kaya lang guys, paakyat, tapos nakamalita ako. Sabi ko, oh my God, binabawi ko na yung sinabi ko. Kaya ngayon, sumakay tayo dun sa tram, which is free, okay? So, for context, i-explain ko muna dito sa part na to. Dito po sa area na to, sa CBD area, ilalagay ko dito yung mapa, pa-flash dito sa screen. Ayan. Dito po, iyan po, kapag ka nakapaloob kayo sa free tram zone na yan, wala kayong babayaran at all. Wala kang ita-tap in, tap out, ganyan. So, wala talaga. So, since luckily, our hotel is pasok dyan sa free tram zone area. So, libre po lahat ng pag-ikot-ikot natin. At dyan sa free tram zone na yan, nakapaloob na dyan yung mga tourist attractions. Kaya mas maganda, di ba? So, sulit talaga tong option natin. So, after nun, pumunta na tayo sa station na kung saan malapit dito. Kanto lang po nito yung station na yun. Bumaba na tayo, tapos nag-check-in na tayo, ganyan. Then, here we are. Andito na tayo. Super smooth lang na nangyari, no? Medyo nagkanda ganyan-ganyan lang dahil dun sa pag-update lang ng passport number natin sa visa. And wala namang kaso yon. Ganun naman daw talaga ang mga nangyayari. Ganun din daw sa New Zealand. Sabi ni ating check-in counter, di ba? So, yun. So far po, wala po tayong regrets. Wala tayong kalungkutan, wala tayong medyo masamang nangyari dito. Napaka-okay. At hindi kayo na-expect. Akala ko nung una nagiging complicated yung parang pagpunta natin dito sa Australia. Pero hindi naman pala. Okay? So, super okay niya. Kaya, yun. Okay din itong pinili natin. Again, 3,800 yung pinakita ko sa inyo na to per night. And, ngayon pa lang, so far, okay, mabait naman yung mga service ng staff, yung kung kano sila ka-approachable, napaka-aalaga at nakangiti, ganyan. Tapos,
Yung mismong room, okay naman yung room sa akin. Wala naman siyang amoy. Though, ang comment ko lang dito sa room na to be honest, alam niyo naman, honest ako sa inyo sa mga ganyang klaseng things din lalo. Hindi ako naliliwanagan sa room. Medyo madilim siya for me. Pero again, manage your expectations kasi budget hotel to. At nagtitipid nga tayo dito sa trip na to, opo. Kasi sa mga activities, medyo mahal-mahal yung mga gagawin natin dito sa Australia, okay? So, yun po. Yun naman. At kung meron pa kayong tanong, i-drop nyo lang dyan sa ibaba, opo. Kasi dito sa Australia, ayan, ilalapag ko dito yung ating travel dates dito sa Australia. 2 weeks po tayo dito. At pupunta tayo dito sa Melbourne area and Sydney area. Okay, yun yung explore natin dito sa trip na to. At ngayon pa lang din, sabihin ko sa inyo, kung wala pa kayong visa, panoorin nyo yung visa application guide. Ilalagay ko yung link dyan sa ibaba. So, naaprubahan po tayo ng 10 years dito. At ito po yung first part lang natin ng Australia Travel Series. Because sa susunod, hindi na kaya this year, sa 2026, pupunta tayo naman sa Perth and Brisbane. Ayan, sinasabi ko na sa inyo ngayon. And siguro, Perth, Brisbane, saka isasama ko na din siguro yung Tasmania sa mga panahon na yun. Or kung ano pa man. Tapos babalik tayo ulit ng Melbourne. Kasi gusto ko nga talaga dito eh. Nagustuhan ko talaga yung vibe dito. Saka ang mura niya guys. Kapag kunyari sa Cebu Pacific nag-seat sale. Ganun ang gagawin natin. Okay? So yun guys. Maraming salamat sa pagsama sa atin. Kung meron kayong suggestions, tapos andito pa ako at mababasa ko, i-comment nyo lang sa comment section. Kung meron kayong suggestion na gusto nyo gawin natin sa Sydney, i-comment nyo lang din sa comment section. Kasi baka mamaya, andito pa po tayo ay nababasa ko na yung comment nyo. Kasi real time tayo mag-upload ngayon. So expect na this vlog will be uploaded within this week din. Wow, may pa ganun. Again, this is Ivan de Guzman. At, oo nga pala, kung hindi pa kayo nakapollow sa ating Instagram account, sa ating TikTok account, i-follow nyo kasi doon po tayo nag-update real time. Opo, okay? At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa part na to, please do subscribe. And 60,000 subs na tayo. Hindi ko pala nabanggit sa inyo kanina guys. 60,000 subs na tayo. Pakita ko sa inyo. Wait. Bago natin ito po, napakita ko sa inyo. 60,000 na tayo guys. Like literally. 60,200. Thank you guys so much. Maraming salamat. Again, hindi natin makakamit yung ganitong klaseng achievement, milestone, win, kung hindi dahil sa inyo. Lahat po yan ay collaborative effort natin lahat. Thank you so much for fueling my energy, fueling my passion, and fueling this channel. Again, maraming salamat po. At abangan niyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Australia. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!